Puro elektriko, pinalawig na saklaw, plug-in hybrid na teknolohiya. Sino ang tunay na hari ng saklaw sa taglamig? Sa episode na ito, gagamit kami ng 3D animation upang detalyado nating maintindihan ang prinsipyo ng pagtatrabaho ng tatlong teknolohiya. Tingnan natin kung aling teknolohiya ang pinakaangkop sa iyong pangangailangan sa sasakyan. Pansinin natin, magsisimula tayo sa pinakakomplikadong plug-in hybrid. Ang oil hybrid at plug-in hybrid ay may parehong pangunahing prinsipyo. Ang sumusunod ay maaari ring ituring na prinsipyo ng oil hybrid. Karaniwang may dalawang motor sa ganitong uri ng sasakyan. Ang motor isang ay responsable sa paglikha ng kuryente at ginagamit din para i-start ang makina. Ang motor dalawang ay responsable sa pagmamaneho. Maaari rin itong magsilbing generator para i-recover ang kinetic energy ng sasakyan. Ang puso ng hybrid system ay ang planetary gear set. Ito ang nagkokontrol ng palitan ng power. Ang mga bahaging ito ay makabubuo ng tatlong uri ng sistema ng power. Ang unang uri ay kapag nag-uumpisa o mabagal ang takbo. Mababa ang kahusayan ng makina at mataas ang konsumo ng gasolina. Hindi ito kasali sa trabaho. Sa oras na ito, ang motor dalawa ang nagpapaandar. Nakilala rin bilang puro electric mode. Ang ikalawang uri ay sa yugto ng pagpapabilis. Ang motor isang ay nag-uundyok sa makina na mag-start. Ang planetary gear set ay inililipat ang power ng makina sa mga gulong. Sa oras na ito, magkasamang nagpapatakbo ang makina at may kuryenteng motor. Ito ang parallel mode. Sa ikatlong uri, kapag nasa mataas na bilis, mas mataas ang konsumo ng enerhiya ng dekuryenteng motor. Ngunit ang makina ay nasa pinakamainam na hanay ng kahusayan. Kaya ang makina ay direktang nagpapatakbo. Ito ang direct drive mode. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng palitan ng dekuryenteng motor at makina sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Nagtutulungan sila upang makamit ang mahusay at matipid na epekto. Kaya, mas maganda ang konsumo ng gasolina ng plug-in hybrid na modelo kaysa sa mga sasakyang gumagamit lamang ng gasolina. Mas pinatutunayan ito ng aktual na pagsubok. Batay sa winter test ng grupo ng hybrid na sasakyan ng Emperador ng kotse noong 2024. Sa panahon ng 16 hanggang 24 degrees Celsius na temperatura, nakaset ang aircon sa pinakamataas na temperatura. Sa ilalim ng bigat na 320 kilo. Naglagay din ng 20 litro ng gasolina. Ang BYD Chin-L ang pinakamahusay sa pagtakbo ng 318.8 kilometro. Ang konsumo ng gasolina ay 6.27 litro lamang sa bawat 100 kilometro. Sa ganitong kalagayan ay nagkaroon ng ganito kababang konsumo ng gasolina. Tunay na maganda ang ekonomiya nito. Makikita natin na ang plug-in hybrid na modelo sa mababang temperatura ay maaari pa ring magbigay ng magandang karanasan sa pagmamaneho at ang konsumo ng gasolina. Kahit ang mga kaibigan sa Hilaga ay maaaring pumili ng may kapanatagan. Angkop para sa mga interesado sa ekonomiya sa gasolina. Mga mayari na nangangailangan ng mahabang biyahe at may pagkabalisa sa saklaw. Katulad ng plug-in hybrid na sasakyan. Inverter ng drive unit, electric motor. Ang mga pinalawig na saklaw na sasakyan ay mayroon ding engine at baterya. Inverter ng drive unit. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay, ang engine nito ay hindi kasama sa pagmamaneho. Ginagamit lamang para sa pag-generate ng kuryente. Kahit anong kalagayan, ang power ay mula sa motor. Ang bentahe ay basta't may gasolina, ay maaari pa rin magpatuloy ang sasakyan. Hindi gaano apektado ng temperatura. Sa isang antas, maaari itong solusyonan ng pagkabalisa sa saklaw. Halimbawa, sa test ngayong taglamig, ang pinakamahusay na performance ay mula sa NETL. Naglagay ng 20 litro ng gasolina. Naabot ang 263.5 kilometro. Konsumo ng gasolina ay 7.59 litro kada 100 kilometro. Pang-apat sa parehong kategorya. Makikitang hindi gaanong apektado ng mababang temperatura ang pinalawig na saklaw. Mayroon pa ring magandang performance sa ekonomiya. Ngunit ang engine ng sasakyang pinalawig na saklaw ay hindi direktang nakakapagpatakbo. Mahina ang performance ng power sa mataas na bilis. Mataas ang konsumo ng kuryente at mataas din ang konsumo ng gasolina habang nag-degenerate. Kaya mas angkop ang pinalawig na saklaw para sa mga lugar na panglungsod. Para sa mga mayari ng kotse na may madaling access sa charging. Siyempre, maraming mayari ng kotse ang pumipili ng mga modelo na may pinalawig na saklaw. Isinasaalang-alang din ang mga sitwasyon ng mahabang biyahe. Maaaring mabawasan ang pagkabalisa sa pag-charge. Pwedeng magpakarga ng gasolina anumang oras para madagdagan ng saklaw. Pero ang ekonomiya sa gasolina ay baka hindi kasing husay ng plug-in hybrid na modelo. Halimbawa sa kasalukuyang winter testing ng hybrid na grupo. Ang may pinakamababang konsumo ng gasolina sa mababang baterya ay ang plug-in hybrid. Ang pinakamahusay na narating ng pinalawig na saklaw ay pang-apat na pwesto. Ang mga puro elektrikong modelo ay mas madaling maunawaan. Wala itong makina at transmisyon. Simple ang estruktura. Kaya mataas ang kahusayan sa conversion ng enerhiya. Mahaba ang saklaw ng biyahe at mababa ang posibilidad ng sira. Mababa ang gastos sa pag-maintenance. Ang kahinaan ay ang baterya ay lubos na naapektuhan ng panahon. Ang performance ng saklaw sa mababang temperatura ay hindi sapat na maganda. Mas pinatutunayan ito ng winter testing ng Dongchedi. Sa aspeto ng mga sedan. Sa kapaligiran na -18 hanggang -26 degrees Celsius. Ang porsyento ng natamong saklaw ng puro elektrikong grupo ay mababa sa 50. Ang Xiaomi SU7 na may pinakamahabang saklaw ay umabot lamang sa 339 na kilometro. Hindi umabot sa kalahati ng opisyal na saklaw. Samantala, ang Xpeng P7 na may pinakamaikling saklaw ay umabot lamang ng 212.6 kilometro.
Sa natitirang 13% na baterya, ay sobrang limitado ang power, at maagang huminto, mula sa grupo ng SUV at MPV. Sa temperatura ng 15 hanggang 25 degrees Celsius, ang pinakamahusay na pagganap ay ang GGR7, na tumakbo ng 359.5 kilometro, na may porsyento ng natamong saklaw na 50.6. Ito ay ang tanging modelo na lumampas sa 50. Ang may pinakamababang saklaw na LEDOL60 ay tumakbo lamang ng 190.3 kilometro, na may porsyento ng natamong saklaw na 36.2. Makikita na hindi gaanong magiliw ang mababang temperatura sa mga puro elektrikong modelo, lalo na sa mga motorista sa hilaga. Kung walang charging station sa bahay, kailangang pag-isipan ng pagpili ng puro elektrikong modelo. Habang para sa mga may init na lugar, kung may nakatalagang charging station ka, at madalas ang maikling biyahe sa lungsod, ang puro elektrikong kotse ay isa pa ring napakagandang pagpipilian. Ang tatlong uri ng teknolohiya ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Ang pagpili ng anong modelo sa huli ay dapat ayon sa iyong tiyak na gamit at pangangailangan sa kotse. Sa pamamagitan ng mahigpit na datos ng winter testing ng Dongchedi, umaasa kaming makatulong sa iyo na magdesisyon ng mas siyentipiko at matalinong pagpili at pagbili ng sasakyan.